Tingin ang Diyos kung may namamatay. Dahil hindi niya gusto na ang tao ay namamatay. Ang may likha ng kamatay ay ang tao. Nagpapabaya sa sarili, nilalapas ang ng kapwa. Kaya hindi ang Diyos ang may likha ng kamatay. Ang likha ng Diyos ay buhay. At bumaba siya sa wakas ng panahon ito upang ang sasampalataya sa Espiritu at sa katotohanan. Matapos maisilang ang kanyang sarili sa tubig at sa Espiritu, ay bibigyan ni Amang Scopus ng pamanang natatago. Ang pamanang natatago ay ang katawang panglangit. Taglay ay buhay na walang hanggan. At iyon ang ibibigay niya mga Scopus sa ating kapatid at aming mahal sa buhay na si Brother Florencio, na si Nelson Luya Dayot Ampar. Kaya pakinggan ninyo ang sinasabi sa karunungan ni Solomon. Ang kamatayan ay hindi likha ng Diyos. Huwag ninyong hanapin ang inyong kamatayan sa pamamagitan ng masasamang gawa. Huwag kayong sumuong sa kapahamakan na kayo na rin ang may kagawan. Ang kamatayan ay hindi likha o gawa ng Diyos. Ang pagkamatay ng alinmang may buhay ay hindi niya ikinalulugod. Ginawa niya ang bawat nilalang upang magpatuloy ang buhay. At lahat ng nilang niya ay mabuti at mahusay. Wala silang kamandag na nakamamatay. Ang kamatayan ay hindi nagahari sa daigdig na ito. Sapagkat ang karunungan ng Diyos ay walang kamatayan. Ngunit ang masasama ay naghahanap ng kamatayan sa pamagitan ng kanilang gawa. Kinaibigan nila ang kamatayan at nakipagtipan dito, pagkat iyan ang nararapat nilang kasama. Ngunit mapalad ang inyong kapatid. Dahil dumarating ang araw at ngayon na hinahanap ng Ama sa kanyang mananamba na siya'y sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa kanyang mananamba. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Ang sabi ng mga bulaang guro, ang sumasamba sa Espiritu at katotohanan ay walang Diyos-Diyos. They interpret the image of the Lord and all saints na mga Diyos-Diyusan. That's a wrong teaching. Maling aral. Dahil ang mga imahen at ang imahen ng Panginoon ay nag-exist, namuhay bilang tao sa panahon ng mga Hudyo. Tinanggap ang mabuting balita. Tinanggap ang Panginoong Hesus bilang kanilang Panginoon. Sumunod sa daang matuwid na itinuro ng Panginoon. Kaya't ang sabing Tomas, Panginoon, di namin alam kung saan kayo pupunta. Sumagot ang Panginoon kay Tomas, Tomas, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Mula ngayon, tinanong din siya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. Sumagot ang Panginoong Hesus kay Felipe, Felipe, matagal na akong kasama
Diya't di mo pa ako kilala. Ang nakakita sa akin, nakakita na sama. Mula ngayon, Felipe, nakita mo na ang Ama. At sinabi ni Jesus, ako at ang Ama ay isa. Kaya si Amang Isikopagos at ang Panginoong Jesus ay isa. Ang Espiritu ng Panginoong Jesus ay bumaba noong Pebrero 1, 1966 dito sa bansang Pilipinas. Saan siya bumaba? Hindi sa mga born again, hindi sa Iglesia ni Cristo, hindi sa mga simbahan na nilalait ang mga imahen. Bumaba ang Espiritu ng Panginoong Yesus sa simbahan ng mga may imahen. May mga santo at santo sa Aglipay, doon sa Cavite City, noong Pebrero 1, 1966. Ang kanyang pababa sa banal na templo ng Iglesia Independiente ng Pilipinas na kung tawagin Aglipay, founded by Padre Aglipay. Doon siya bumaba. Kung ang mga imahen ay Diyos-Diyosan, hindi siya roon baba. Bakit hindi siya bumaba? Sa mga born again ko lang. Sa mga sekta na nilalait ang mga imahen. Bakit hindi siya roon bumaba? Upang ipaunawa ng Diyos na hindi Diyos-Diyosan ang mga imahen na ating kinamulatan sa malaking simbahan. Ito'y dapat igalang, irespeto. Dahil kung hindi sila nagpakasakit sa ikalawang misteryo, hindi makakarating sa atin ang mabuting balita. Ngunit nakarating sa atin ang mabuting balita. Iyan ay dahil sa kanilang pagpapakasakit. Pinatay, pinarusahan, ngunit ipinaglaban nila ang pangalang Jesus at ang mabuting balita. Yung ating tinanggap. Ngunit dahil na mga bulaang guro na ang mga nakarating dito sa atin, mali ang itinuro sa atin. Pinagbawal ang Biblia, basta ipinakilala lamang sa Jesus, kaya tayo tumatawag ng Lord, Panginoon, Panginoon, iligtas mo kami. Masagana ang pagtawag natin sa pangalan ni Jesus, ngunit nagkulang tayo sa gawa. Dahil ang ating ginawa ay utos lamang ng tao. Utos lamang ng mga pride, mga kastilang pari, na siyang luminlang sa ating mga ninuno, at ang paggaling lang sa ating mga ninuno, ipinamana sa ating mga anak at apo. Kaya tayo man ay naligaw. Kaya noong bumaba si Amang Isikopagos ng Pebrero 1, 1966, ipinahayag niyang maliwanag na ang dinatnang ko ay daigdig ng mga patay. Lahat tayo ay namatay sa second mystery. Anong namatay? Yung ating pananampalataya. At sa pagkamatay ng ating pananampalataya, buhay man ang ating physical na katawan, patay na ang ating kaluluwa. Patay tayong lahat, at ang taong patay ang kaluluwa, kulay itim. Ngunit mapalad ang inyong kapatid. Na sa kabila ng kanyang kapansan ng pisikal, nasumpungan niya ang Diyos. Hinanap niya ang Diyos, kaya siya binigyan ng pag-asa. Maisilang ang kanyang sarili sa tubig at sa Espiritu. Namatay nga siya ayon sa laman, ngunit noong ikatlong araw siya ay nabuhay ayon sa Espiritu, sapagkat siya ay nagpasakop sa Diyos. Nabumaba noong Pebrero 1, 1966. At sana ang kanyang ginawa, maunawaan. At kayo man, kaligayahan ng inyong kapatid. Wala naman siya sa pisikal na katawan, ang kanyang espiritu'y buhay. Kasama.
hindi mawawala at hindi maglalaboy dahil buhay ang kanyang kaluluwa. Ang kaluluwa na patay, hindi nagpapakita bigla-bigla dahil kulay bungo. Anyong bungo ang kanyang mukha. Pero pagka si Nelson ay nagpakita sa inyo, hindi siya dahil buhay siya ito. Makakita siya tulad ng ulap na gumagalaw. Huwag kayong gusto niyo kong makita. Dahil alam na nga kung kakayanin niyo o hindi, baka hindi niyo kayanin at atakihin kayo. Kaya pinagbawal ng Diyos. May batas sa lupa, may batas din sa langit. Hindi pwedeng basta magpapakita kung anong pahintulot ng Diyos. Baka kasi pagpapakita kayo ay masya. Mahina puso nyo. Kayo ay madedo. Yung magparamdam lang, okay na. Katulad ng ginagawa niya mga Scopes, nagpaparamdam siya. Kaya huwag po natin kakalimutan. Huwag kayong malungkot. Tayo sa atin nang gagaling ang kamatayan. Tayo ang gumagawa ng kamatayan. Pinababayaan natin ang ating sarili. At kung sa hindi naasahan niya lapastangan ng hapon, kaya nagkakaroon ng kamatayan. Pero ang ating kapatid ay namayapa dahil sa karamdaman. Pero lahat tayo ay darating yan. Una. Nakuha niyo po. Dahil ang binubuo ng laman at tubo, ang ating katawan, walang puwang sa kaharian ng Diyos. Alin ang may puwang sa kaharian? Ang ating kaluluwa. Sa English, soul. Salitang Greek, spirit. Lahat ba tayo may kaluluwa? Yes. Yung kaluluwa, doon after si Amang Scopus, may ligtas ang ating kaluluwa sa pangalawang kamatayan. Kaya binibigyan tayo ng pagkakataon na masumpungan siya. At ang makasumpong sa kanya ay bibigyan niya ng pag-asa para sa kaligtasan sa umukulong asupre at naglalagab na apoy ang iyong kaluluwa. Kung hindi mo naisilang yung sarili sa tubig at sa espiritu, you will be how to reincarnate. You will experience how to reincarnate. Sasalin muli ang kaluluwa mo sa isang panibagong katawang lamang bago siya. Ngunit kung naisilang mo ang iyong sarili sa tubig at sa espiritu, bibigyan ka naman niya mga Scopus ng katawang panglangit at aakyat ka sa ika-4 na tubig. Ngayon ang 40 days ng ating kapatid. At pinalangin ng ating sacerdote na siya'y kaunin mamayang alas 3 o mamayang alas 6 ng hapon. Kung yan alas 3 at alas 6. Dahil iyon ang mga banal na oras para sa ating Diyos. Alas 6 ng hapon, alas 6 ng umaga, alas 3 ng hapon. Maaaring kaunin siya. At kung loloobin, nakita ko kanina, naiiyak kayo. Tanggap niyo na ba ang pagpanaw ng ating kapatid? Tanggap niyo. Walang may gusto na siya mawala. Ngunit hanggang doon pa lang talaga ang buhay niya. Dahil yun ang lakas na lamang ng kanyang katawan. Kaya gusto ko ipaunawa, ingatan ang sarili. Lalo na tayo na mga nasa senior age. Ingatan ang sarili. At para maunawain niyo mga kapatid, pagluluksa sa namatay. Kung kayo nagluluksa, dapat tapos na. Dahil ganito po ang nakasulat, tagubilin ng Diyos. Ayon sa aklat ng Ecclesiastico, ang pagluluksa sa namatay, tangisan mo ang isang tao pag siya'y namatay.
umiyak ka ng malakas at ipakilala mo ang iyong pamimighati. Bihisan mo siya ayon sa kanyang kalagayan at dumuon ka sa kanyang libing. Ipagluksa mo ng marapat ang kanyang pagpanag sa pamagitan ng pagluha at palagpoy. Gawin mo ito sa loob ng 1 o 2 araw nang huwag may masabi ang sinuman. Pagkatapos, aliwin mo na ang iyong sarili. Aliwin mo. Sapagkat ang pamamanglaw ay makapagpapahina ng katawan at ang labis na pagdadalamhati ay maaaring ikamatay. Kaya, 1-2 araw ayos na yun. Huwag habang buhay, pagdadalamhati. Stress yun. Ang stress na kamamatay. Ngunit hindi tamang itulakan iyon sa karupaan. Kaya huwag kang padadala sa labis na pamimigati. Iwaksi mo yan at alalahaning lahat ng tao ay mamamatay. Dahil ang nagmula sa alabo ay babalik sa alabo. Ngunit ang inyong kaluluwa, kung ito'y mula sa Diyos, dapat makabalik sa Diyos. Paano makababalik? Eto na po. Kailangan kayo'y sumamba sa Espiritu at sa katotohanan. Paano ang pagsamba sa Espiritu at sa katotohanan? Paano tayo sumamba sa ngalan ng anak? Di ba tinanggap natin ang pangalang Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas? Paano ang pagsamba sa Espiritu at katotohanan? Kailangan tanggapin ninyo yung pangalan ng Espiritu Santo at sumunod sa lahat ng ipinapaalala niya sa panahon. At yun po ang ginawa ng inyo. Naunawaan niya paano sisilang niya ang kanyang sarili sa tubig at sa Espiritu. Ang sabi ng Panginoong Jesus ay ganito. Basahin ko pa, tapusin ko. Alalahanin mo na ang nangyari sa kanya'y mangyayari din sa iyo. Ako ngayon, bukas ay ikaw naman. Pagkatapos na ang isang tao ay mamayapa, tigilan mo na ang pag-aalala sa kanya. Yung pang-problema. Stress. Namatay na siya. Yung kaluluwa niya ang ating pinapanalangin ngayon. Hindi yung katawan ang mabubuhay. Dahil ang katawan sadyang may kamatayan. Naunawaan niyo po. Lalo na ngayon tayo mga senior na, kailangan ingatan ng sarili. Dahil pag hindi mo iningatan, may kamatayan niya, ating katawan. Pero bago mamatay ang ating katawan, kailangan may silang mo ang sarili sa tubig at sa Espiritu. At ganito ang sabi ng Panginoong Jesus. Kabanatang 3 ng Aklat ng Buwan ay babasahin ko po sa inyo. Kung paano nag-usap si Nicodemo at ang Panginoong Jesus. Paano humingi ng payo si Nicodemo sa Panginoon. May isang Pariseo at pinuno ng mga Hudyo na nagngangalang Nicodemo. Isang gabi, siya nagsadya kay Jesus, Rabbi, sabi niya, nalalaman po namin kayo ay isang gurong mula sa Diyos, sapagkat walang makagagawa ng mga kababalaghang ginagawa ninyo maliban sumasa Kanya ang Diyos. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, maliban ang naipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Paano kung may panganganak na muli ang isang tao kung matanda na siya? Makapapasok pa ba siya sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak muli? Tanong ni Nicodemo. Sinasabi ko sa inyo, wika ni Jesus, maliban na ang tao ay ipanganak sa tubig at sa Espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang ipinanak sa laman-laman
at ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo, lahat ay kailangang ipanganak na muli. Naglabasan na ibang sekta, mga born again daw. Ngayon siya, sabihin ko sa inyo, ang buong katotohanan. Walang sisilang na born again sa second mystery. Ang lahat ng pangyayari sa ibabaw ng daigdig ay nagaganap sa panahong itinakda ng Diyos at iniabot niya ang lahat sa kapanahonan. Iba ang panahon ni Moises, iba ang panahon ni Maria sa gitna ng mga Hudyo, at iba rin ang ating panahon. Sa panahon ni Moises, siya nagpakilala sa pangalang Jehovah. Sa panahon ng kanyang pagkakatawang tao sa ngalan ng anak, bugtong na anak ng Diyos, siya nagpakilala sa pangalang Jesus bilang ating tagapagligtas at Panginoon. At ngayon sa ating panahon, tinapos ni Evangeliscopus ang second mystery, kung paano tinapos ang first mystery, second mystery, ngayon po kasalukuyang ginaganap na ang third mystery, ang pagsamba natin sa Espiritu Santo at sa katotohanan. At ang pagsamba sa Espiritu Santo ay ang pagtanggap sa pangalan ng Espiritu Santo. Igalang ang mga santo at santa. Pero isa lang ang Diyos na dapat mamagitan. At yan ay si Jesus, ang bugtong na anak ng Diyos. Kaya po si Nelson ay napakalaki ang pag-asa na makapiling ng Evangeliscopus. Dahil tinanggap niya si Evangeliscopus, kung siya nagkulang na ito'y pakilala sa inyo, o hindi niyo maunawaan ang kanyang pagpapahayag, ngayon po ito dudugtungan. Nililiwanag ko sa inyo na tapos na ang second mystery. Namatay tayong lahat sa second mystery dahil sa mga maling gawa. Gawa hindi ayon sa Ebanghelyo ng Panginoon dahil ang sunod natin ay turo lamang ng tao. Ang turo ng tao kung tawagin ay kasinungalingan. Aklat na Roma, chapter 1, verse 25, tinalikdan nila ang katotohanan at pinalitan ng kasinungalingan. Ang katotohanan, yung aral at turo ni Kristo. Katotohanan din yung aral at turo ni Moises, pero yun ay para sa mga Israelita. Pero pagdating sa mga Kristiyano, ang aral at turo ng Diyos Ama sa pamamagitan ni Kristo Jesus, yun ang ating ebanghelyo, yun ang dapat natin sinusunod. Hindi yung utos ng praile na fiesta, Santa Cruzan, prosesyon, etc., etc. Yan lahat ay turo lamang ng praile at pinagbawal nila ang pagbabasa ng Biblia. Ang magbasa ng Biblia na mahuli, kinakasuhan ng rebellion against Spain. Kaya po tayong lahat ay namula sa mga katuruan lamang ng tao. Nasanay sa katuruan ng tao. Ang dahilan kaya tayo lahat ay namatay sa second mystery. Sino yung nabuhay sa second mystery? Ito yung mga apostol at ang mga sumunod sa apostol. Pero after 1 century, naligaw na muli ang pananampalataya ng Kristiyano dahil sa mga bulaang guro. At nakarating dito ang bulaang mga praile. At yun ang ating sinunod ng ating mga nuno na ipinamana sa akin. Kaya po tayo ay namatay ang ating pananampalataya. Pag ang tao namatay ang pananampalataya, namamatay ang kaluluwa. Kaya unang namamatay yung ating kaluluwa kaysa pisikal na ito. Buhay pa ang katawang naman, patay na yung kaluluwa. Ngunit ano ba ang kamatayan ng kaluluwa? Ang pangalawang kamatayan na tinatawag ko, yung ilalagay dahil tapos na ang unang bakasyon nyo. Huwag niyong hangarin mga pangalawang bakasyon pa. There's another sapalaran ng buhay. Hirap at sakit ang inyong kakampi. Ngunit sa piling ng Diyos, wala nang hirap at sakit. Kaligayahan na. Kaya sabi ni Evangeliscopus, kung ngayon ay dumaranas kayo ng hirap at sakit, dumadaing luha sa kalungkutan at kahirapan, pagdating naman ninyo sa kanyang piling, kayo'y magiging masaya at luluha sa kaligayahan. Hindi nyo alam ang darating sa inyong buhay pag kayo ay nagtagumpay. Dahil ang magtatagumpay lamang ang bibigyan ng katawang panglangit. Ang sabi sa Apokalipsis,
Revelation chapter 2, verse 17. Kung may pandinig kayo, dinggin nyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Sa magtatagumpay ay bibigyan ko ng pusong malinis. Ako ay nanak. Kaya linisin nyo ang inyong puso. Linisin nyo ang inyong isipan. Dahil hindi ko gusto na ang tao ay naglalaban-laban dahil sa maruming isip. Kaya naglalaban ng mga tao dahil sa maruming isipan. Saan galing ang maruming isipan? Sa maruming puso. Kaya pag linisin mo ang iyong puso, maging malinis ang iyong isipan. Wala kang hahangaring masama sa iyong kapwa. Lahat ang turo ng Diyos ni Kristo, magmahalan kayo, magpatawaran kayo, magtulungan kayo, maglingatan kayo. Yung po ang aral ng Panginoong Hesus. Na hindi nangyayari sapagkat Kristiyano nga tayo, ngunit masama ang isip. At ang masamang isip, ito po ang nag-ahari sa kalawakan. Ano yung nag-ahari sa kalawakan? Ang masamang espiritu nag-ahari at makapangyarihan sa kalawakan. Alin po yung kalawakan? Sa pangalawang araw, nilalang ng Diyos ang kalawakan. At ang kalawakan ay tinawag na langit. At bumaba ang Espiritu Santo. Pagdating ng Espiritu Santo, tutulungan niya kayong maunawaan ng buong katotohanan. Magwiwika siya ayon sa kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. At sinabi niya ng Espiritu, ang langit ay ang inyong isa. Ang lupa ay ang inyong katawang lupa. At kung may silang nyo ang inyong sarili sa tubig at sa Espiritu, magkakaroon kayo ng bagong langit, bagong kaisipan, at bagong pagkatao. Yun po yung tunay na born again. Dito lamang sisilang sa third mystery. Sa tatanggap sa pangalan ng Espiritu Santo. Pero hindi lahat ng tatanggap sa pangalan ng Espiritu Santo ay magtatagumpay dahil likas sa taong kailangan. Pero ligtas ang kaluluwa, huwag nang tatalikod. Pagkat ang tumatalikod ay di niya nakalulutan. Tinanggap nyo, tiisin nyo na hirap at sakit. Sapagkat ang sabi sa Bible, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi mo sa pangalawang pagkakataon noong Pebrero 1, 1966 dahil siya itinatwa ng kanyang bayan, ang bayang Hudyo. Hinanap niya ang isang bayan na hindi dating bayan, ngunit tatawagin kong mahal ko. Na hindi dating mahal ay tatawagin mahal ko. At tatawagin mga anak ng Diyos. Kayo yun. Sa bayang Hentil, lahing Pilipino ang kinalutan. Philippines is the New Jerusalem. Tayo ang lahing kinalutan. Sa second mystery, ang ikinamatay nila, masyado nilang kinalakal ang Panginoon. Ang Ebanghelyo ay kinalakal din. Nagmandat ng tiyan at nagpuno ng bulsa. Kaya dito sa Father Scopus New Catholic Temple, sa loob ng ministeryo at ilaw ni Amang Scopus, lahat walang bayad. Dahil tinutupad natin ang aral ng Panginoon. Ang pinagdalog ng walang bayad, ipamahaging walang bayad. Anuman ang gawin mo sa iyong kapwa, huwag kang hihingi ng anumang kapalit o kabayaran, pagkat ang iyong amang nasa langit ang gaganti sa lahat ng mabuti mong ginawa sa iyong kapwa. Kaya sa Father Scopus New Catholic Temple, sa ika-6 na taon ng kanyang paghuhukom, kung siya dumating, 60 years na tayo na hinuhukuman. At mapalad ang mga hinuhukuman. Sino yung mga nakakasumpong sa hukum? Yun po yung hinuhukuman. Upang doon ay pagpasyahan ng Diyos kung sino yung sasama sa Kanya at makababalik sa tunay na tahanan. At si kapatid na Nelson, siya hinuhukuman ni Ama. At kung ang hatol sa kanya ng Ama ay umakyat sa langit, meaning naisilang niya ang kanyang sarili sa tubig at sa Espiritu. Pero kayo, dahil kayo pala kayo, magsisimula kung tatanggapin ninyo. Dahil wala nang kaligtasan sa second mystery. Lahat ay namatay tayo sa second mystery. Kaya kung mananatili kayo sa second mystery, kayo na ang bumatol sa inyong sarili. Ayun na po ang bumatol. Ayaw mong hanapin ng Diyos. Dahil hindi naman ang Diyos ang maghahanap sa tao. Dahil pag ang Diyos ang naghanap sa tao, makapagtatangi siya.
Kaya, kung sino yung nakahanap sa kanya, tao ang maghahanap. Kung sino yung makasumpong sa kanya, yun ang kanyang lilingapin. Kahit ikaw pa ang pinakamasama dito sa mundo. Ikaw ang kanya lilingapin. Pagkat ikaw ang nakasumpong sa kanya. Kaya hindi siya ang maghahanap dahil makapagtatangi siya kung siya ang maghahanap. Kaya yung makasusumpong sa kanya, yung makahanap sa kanya tulad ng ating kapatid na Nelson, yun po ang kanyang lilingapin. Yun ang kanyang pagpapala. Kaya mapupwerte kayo. Kung wala mang naiwan sa inyong pamana si Nelson, ito pong pananampalataya na ito ay higit sa kayamanang literal na nabubulong. Pagka ito po inyong naunawaan at tatanggap, daig niyo pa nagmana ng kabang ginto. Dahil ang tawag po sa aral ng Diyos, gintong aral. Pag tinanggap niyo ang gintong aral ng Panginoong Yesus na ipinapaalala ni Amang Iskopus, kayo po ay mayaman na sa Diyos. Ano yung langit? Kaya ano sabi ng Bible? Sabi ng kasulatan, sikapin niyo na ang pag-iisip ni Kristo Jesus ay taglay ninyo. Kaya po, nag-aaral si Nelson, nakikinig ng Ebanghelyo, laging pumapasok every Sunday para makapakinig siya ng Ebanghelyo. Upang mabuhay unti-unti. Dahil yung Ebanghelyo ay kapangyarihan ng Diyos. Ang Ebanghelyo ay kapangyarihan na bubuhay sa mga patay. Patay ang kaluluwa, patay ang pananampalataya. Bubuhayin din. At pagka napuno ng kayamanan ng Diyos ang inyong isipan, madadala niyo ang bawat bahagi ng inyong katawan sa kabutihang asa. Pag ang lahat ng bahagi ng inyong katawan, alam ang mabuting asa, may sisilang ninyo ang inyong sarili sa tubig at sa Espiritu. Sa kapangyarihan ng Ebanghelyo ay kapangyarihan ng Diyos na siyang bubog sa atin upang maging singan niyo larawan ni Kristo ang daan, ang katotohanan nila. Ano na nangyayari? Sabi ni Ama, ako'y bumaba upang patagin ang mga naglalaki ng bundok. Ano yung naglalaki ng bundok? Ang mga makiling, liling, mga panapuloy po. Ang naglalaki ng bundok na papatagin ng Diyos ay yung malalaking kongregasyon na puro pera ang pinailiw. Kinakalakal ang Panginoon. Ini-implement ang tithes, ika po, na hindi naman ito tinuro sa Kristiyano. Ang tithes ay tinuro sa mga Israelita, hindi sa Kristiyano. Sa Kristiyano, ang turo, magbigay kayo ayon sa dikta ng inyong puso. Hindi tithes, hindi 10%. Kaya dito po sa Father Scopus, libre lahat, walang tithes, walang ikapu. Dahil iyon ay hindi turo sa Kristiyano. Turo yun sa mga Israelita sa panahon ni Moises. Naunawaan po ninyo. Opo. Sino po pinakamatanda sa inyo? Kayo po. Senior. Sa inyo magkakapatid. Ilan po kayo magkakapatid? Mother po, Siyam. Siyam. Nalamangan nyo. Ito may walo. Pero sa Siyam, ilan po ang buhay? Dalawa na. Apito, buhay. Dito pa. Tatatlo kayo ngayon. Nasaan po yun ba? Nasa abroad? Nasa abroad po. Tapos nasa Manila, mayroon. So, kung maunawaan nyo ang aming pinapahayag ngayon sa inyo. Kaya ako ay nagsikap na makarating. Nasira ang aking sasakyan, nanghiram kami ng sasakyan sa aking bayaw, na aking kapatid din, si Brother Obias. Kaya nagsikap ako dahil hindi ako nakarating dito noong muro ng aking. Dahil nagkasabay-sabay sila. Anim lahat ang namatay. Sunod-sunod yan sa isang ito. Kaya sabi ng mga makikitid ang utak, ayan, nagkakamatay ng Scopus. Sabi ko, masarap pamatay, nasubukan ko na yan. Ay, wala ka nang makaramdaman, para ka lang natulog. Anuhan niyo po, masarap mamatay na para ka lang natulog. Kaysa yung, kailangan maghirap ka pa sa naramdaman ng iyong katawang laman, bago ka pa mamatay. Kaya po, mapalad ang ating kapatid na si Nelson.
Mahirap ba siya? Hindi masyado. Oo. Binigyan sila agad ni Ama ng pahinga kahit hindi siya mahirap. Naunawa niyo po, para maramdaman niya na yung sarap ng mabuhay sa piling ng Diyos. At yan niya sa kanya. At pwedeng mapasa inyo kung hindi niyo pagmimatigasin ang inyong isip, ang inyong ulo, at ang inyong puso. Kaya kung may padinig kayo, kung marinig niyo ang tinig ng Espiritu Santo, huwag niyong paging matigasin ang inyong mga ulo. Huwag niyong paging matigasin ang inyong mga puso. Kaya nga aking isinumpa sa mga Israelita, sa aking bayan, mga Israelita, na hindi sila makapapasok at makapamamahinga sa piling ko dahil matitigas ang ulo. Nakita na nila ang hiwaga ng kanyang Diyos nang sila itawid sa dagat na pula, paano ito'y nahati, at sa ilang for 40 years ay kung paano binigay ng Diyos ang kanyang patnubay na maligtas sila sa anumang kasakunaan at panlulubig ng tao, ay hindi pa rin sila sumunod. Hindi pa rin sila sumunod. Namatay sila sa ilang matatigas ang ulo. Yung nakapasok sa lupang pangako, yun ang mga isinilang sa ilang for 40 years. Yun lang ang nakapasok. Yung dalawa lamang na galing sa Ehipto ang nakapasok sa lupang pangako, si Josue at si Caleb. At bago sila pinapasok sa lupang pangako, inutos ng Diyos, lahat ay tutuliin. Dahil hindi sila tinuli noong sila'y nasa ilang. Naunawan niyo po. Ngayon, nang bumaba ang Panginoong Yesus, tayo ay binabautismohan. Ano ang bautismo? Sabi ni Juan Bautista, binabautismo kayo ng tubig bilang tanda ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa inyong mga kasalanan. Ngunit ang kasunod ko na higit sa akin na hindi man lamang karapat-dapat magdala ng kanyang pangyapak. Ang siyang magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Ito na po. Nagbabautismo na sa Espiritu Santo at sa apoy ang Panginoong Jesus. Mula pa ng Pebrero 1, 1966, 60 taon na po ngayon na tayo hinuhukuman. At binibigyang pagkakataon ang mga hindi pa nakasusumpong sa Kanya para maisilang ang sarili sa tubig at sa Espiritu. Kaya malaki po ang chance ninyo, mga kapatid, na mahal ni Nelson, na kayo man ay magkaroon ng karapatan sa biyayang ibibigay ng Diyos sa buhay na walang hanggan, kaligtasan sa umupulong asupre at naglalagablag na apoy. Binabtismohan tayo ng tubig pero lalo tayo nagkasala sapagkat hindi tayo nanatili sa Ebanghelyo, kundi sumunod tayo ay sa aral puro lamang ng tao na kung tawagin ay kasinungalingan. Ang namumuhay sa kasinungalingan nagkakasala. Yeah. Kaya po tayo namatay lahat sa kasalanan dahil sa mga maling gawa. May gawang mabuti. Ang gawang mabuti kung ayon sa Ebanghelyo ng Panginoon. Yun po yung gawang mabuti na nakalulugod sa Diyos. Pero yung gawa ayon lamang sa turo ng tao, hindi po nalulugod ang Kristo. Yun ang aking naging kapahamakan. Kaya tayo ay dinagdang mga patay sa second mystery. At mabubuhay lamang ang patay kung masusumpungan ang third mystery, ang pagtanggap sa pangalan ng Espiritu Santo. Amen. Ano pa ang sabi sa Apokalipsis? Ay tutuloy ko po. Bibigyan ka ng isang batong puti at sa bato ay may nakasulat na isang bagong pangalan. Walang makakaalam kundi ang tatanggap niya. Ay pa bago. Bakit may bagong pangalan? Sapagkat may inilihim ang Diyos. Mababasa niyo po yan sa Apokalipsis, Revelation chapter 10, verse 3 and 4. Babasahin ko po sa inyo. Sabihin niyo, gawin mo ako ng babasahin ko. Ang sabi po ay ganito. Sumigaw siya at ang kanyang tinig ay parang atungal ng leyon. Tinugon siya ng dagundong ng 70. Nang matapos ang dagundong ay susulat sana ako. Ngunit narinig ko ang isang tinig mula sa langit na nagsabi, ilihim mo ang sinabi ng 70. Huwag mong isulat. Kaya meron ditong hindi nakasulat. Yung sinabi ng 70.
Ang sabi po naman sa aklat ng Juan, chapter 16, verse 13, pagdating ng Espiritu Santo, tutulungan niya kayong maunawaan. Tutulungan niya kayong maunawaan ang katotohanan, magwiwika siya ayon sa kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Kaya pinaunawa po ngayon ni Amang Iso kung ano yung sinabi ng pitong kulog. Ang sinabi ng pitong kulog ay ang kanyang inilihim na pangalan. Yung pong Sodonai, Kyrie, Omnipotente, Patri, Kisay, Yoteya, Sodom. Sa Tagalog, ako ang Diyos, pagalang-galang, kataas-taasang Ama sa pasimula hanggang wakas. Kita niyo po, Iskopus. Ang kahulugan ng bawat titik ay ang maliwanag. Siya yung Alpha, Omega. Sabi ni Jesus, ako ang Alpha at ang Omega. Ang simula at ang wakas. Sino siya sa simula? Siya si Jehovah. Bago si Jehovah, siya si Melchizedek, na nakipagtipan kay Abraham. Kaya yung tatlong misteryo ng Diyos, ano yung misteryo? Hiwaga. Sa wikang Tagalog, hiwaga. Sa wikang Kastila, misteryo. Ang tatlong hiwaga ng Diyos ay hiwaga ng Diyos Ama, hiwaga ng Diyos Anak, at hiwaga ng Diyos Espiritu Santo. Bakit talaga nito ang kamay ng Panginoong Jesus? Peace be with you. Manduduro ka. Magpapatiyo. Kaya lang, sa libutan, di po ba? No? May ibig sabihin ng kanyang tatlong dali. These three fingers of the Lord symbolize three mystery of one God. Mystery of the Father, mystery of the Son, and mystery of the Holy Spirit. Tapos na ang dalawa, naganap na, fulfilled na, yun po, naganap na. Jehovah, Jesus, naganap na, tapos na. Ito yung katuparan ng naganapan ng ikatatlo. At wala nang susunod pa. Ito na ang muli, ikatatlo, ang paghuhukom. Ito na. Iskopus. Sa limang daliri, alisin ang dalawa. Alin ang pinakamahalaga? Lahat yan mahalaga. Alin ang pinakamahalaga? Ikaw, brother? Alin ang pinakamahalaga? Sarap, brother. Alin? Ikaw? Ito pinakamahalaga. For every God, 4 against 1. Pag wala ito, mahina ito. Naunawaan niyo po. Kung pinaniwalaan niyo ang pangalang Jehovah, mga Jehovah Witnesses, sa balita, pinaniwalaan niyo ang pangalang Jesus sa balita, ngayon, eto ngayon, binabalitaan namin kayo, kapiling na natin ng Diyos. Iskopus na ang kanyang pangalan. Upang isang malaking pagsubok sa tao, sino ang sa kanya ay makakakita. At makikilala niyo ang Diyos kung hahanapin niyo, sasalisikin niyo. Pero hindi, nakontento na tayo sa ako namulat, doon ako mamatay. Dahil sa dami ng sekta, na puro pera ang pinaiin. Nanuhan niyo po. Kaya dito, ang Diyos-Diyosan number 1 sa panong ito, pera. Mga bulaang guro, pera ang pinaiin. Pero sa Father's Scopus, hirap at sakit. Tulad ng mga apostoles, tulad ng Panginoon, nagtitiis ka. Libre lahat ng service. Usang loob ang aming tinatagin. Yun ang binigay lamang na karapatan ng Panginoon sa mga susunod sa Kanya. Kaya po, pinaunawa ko to sa inyo na andito na ang Diyos, kapiling na. At itinatatak niya na ngayon, sana po, ang kanyang tatlong Panginoon. Yun po yung tatak. Kung sasabihin ko sa inyo, matatakot kayo. Kung ano yung tatak na yun. Yung sabi ng mga diablo, sabi ng mga demonyo, ay tatak ng halimaw. Dahil yan nakasulat, halimaw. Di po ba? Bakit ko tinawag na Holy Bible kung i-interpret mo sa masama ko namin? Lahat na nandito na puti. Naunawaan niyo po, kung i-interpret mo sa ang nakasulat sa masama, it's not Holy Bible. Dahil i-interpret mo sa masama. Ano yung masama? Bible o yung isip ng tao? Yung isip lalo ng mga bulaang guro. Natatakaw na tika po. No? Ang tatakaw maningin. Pero, paunawa ko sa inyo, ang makapagpapaunawa lamang
ng mga tunay na nakasulat dito ay ang tunay na kinakasihan ng Espiritu Santo. Kaya na ipapaliwanag namin sa inyo. Halimaw, ang ibig kong sabihin ng mumuksa. Di po ba? May halimaw ba ng mumuksa? Ang diablo ba ng mumuksa? Okay. May mabuting halimaw, may masamang halimaw. Yung nakasulat dito halimaw, mabuting halimaw yun. Ang pinupuksa ng mabuting halimaw ang masama. Ang pinupuksa ng masamang halimaw yung mabuti. Magkalaban niya. Nakuha niyo po. Ngayon, ang sinasabing halimaw dito ay yung ang Diyos. Dahil siya namumuksa ng masama. Ano yung masamang pinupuksa? Hindi yung buhay, yung masamang nasa tao. Ano yung masamang isip? Pupuksain niyan ng Diyos. Masamang asal, masamang ugali, pinupuksain ng Diyos. Kaya masamang asal, masamang ugali, masamang isip, masama kasi ang puso. Pag nilinis mo ang puso mo, lahat yan ay malinis. Naunuhan niyo po. At isisilang mo ang iyong sarili sa tubig at sa Espiritu. Sapagkat ang pagsilang sa tubig at sa Espiritu ay maliwanag na nakasulat sa aklat ng 1 Pedro chapter 1 verse 23. Sapagkat muli kayong isinilang hindi sa pamamagitan ng nanay o tao, kundi sa bisa ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay kapangyarihan na uhubog sa inyo. Kaya ang sabi ng Diyos, magkakabanal kayo sapagkat ako ay banal. Kung inyong maintindihan, mga kapatid, ang batas panglinis ay buod. Ang lumang tipan, sinusugan ng bagong tipan. So, tayo ay doon sa bagong tipan. At para hindi tayo mahirapan, ang bagong tipan ay isinamarize 11 batas panglinis. Ang 11 batas panglinis, isa lang ang kahulugan, manatiling maamo. Tulad ni Jesus na tinawag na maamong kordero. Paano maging maamo ang isang kordero ng Diyos? Alisin ang kapalaluan. Alisin ang kataasan. Alisin ang kaharupan, alisin ang karamutan, alisin ang init ng ulo, alisin ang ngit-ngit sa kapwa-tao. Huwag hahatulan ng kapwa-tao, huwag hahamakin ang kapwa-tao, huwag gagawin sa iyong kapwa ang di mo nais gawin sa iyo. Patawarin ang sa iyo ay nagkasala. Pag ito ay nasunod nyo at di na kayo lumalabag ni isa, ang lumabag sa isa ay lumabag sa lahat. Kaya hindi inuutos ng Diyos ang lumabag sa isa. Basta sa lahat ng batas niya, sundin mo lahat sa ikababanal mo, sa ikapagiging panal mo. Nahanuan niyo po. Dahil sabi sa Apokalipsis, ang masama, lalo pang magpapakasama. Ang mabuti, lalo pang magpapakabuti. At ang banal, ay lalo pang magpapakabanal. Maaari tayo mga mabuti, banal, pero ang gusto niya, magpakabanal pa tayo. Kaya inigay niya ang susing ito. Ito po yung susi ng langit. Di ba? Ito yung susi. Ang Ebanghelyo ay susi ng langit. Na ibinigay, Pedro, ibibigay ko sa iyo ang susi ng kalangitan. Pinakita, susi. Yung Spanish type, Spanish pa ang bubog eh. Yung Spanish, parang gano'n. Ang susi po ng langit ay ang Ebanghelyo. At para hindi tayo mahirapan, para pasukin yung dakong kabanal-banalan, ay isinamarize sa 11 batas. Pag nasunod nyo ito, eto na, binigay na ang susi ng langit. Pag hindi mo pa rin nasunod yan, ikaw namin kasalanan. Bakit hindi mo naisilang ang iyong sarili sa tubig at sa Espiritu? Meron nga ba talagang katawang panglangit at meron kang katawang panlupa? Basahin ko po sa inyo sa aklat ng Efeso. Ikalawang Korinto. Sa Ikalawang Korinto ay ganito po ang maliwanag na sinasabi. Medyo mahaba tayo. Kasi ang ating ginamulatan ay 45 minutes tapos na. May natutuwa ka ba sa 45 minutes? Meron po. Lulubod. Tatayo. Mag-aalala. Yan. Amen.
Yun ang natutuhan natin. Pero, binabasa Ebanghelyo later, before our years, binabasa na. Open na kasi na-develop ng batas. Nagkaroon tayo ng freedom of religion at saka separation of church and state. Di po ba? At dahil diyan, nabuksan na ang Ebanghelyo sa mga simbahan. Binabasa na ng mga pare, pero hindi na pinaliliwanag mabuti. Anuhan niyo po. Pero, sabihin ko sa inyo, mga minamahal na kapatid, sadyang mayroong katawang panglangit at mayroong katawang masakit. Ang sabi po rito sa 2 Corinto chapter 5, talos natin na kapag nasira ang toldang tinatahanan natin ngayon, eto po, ito yung tolda, katawang panlupa, tolda yan. Na tinatahanan natin ngayon, alin yung sinutukoy na nanahan dito? Kaluluwa. Ito po. Ang ating kaluluwa ay nanahan dito sa ating katawang laman. At ang Diyos ay hindi after yan sa katawang laman mo. After siya sa kaluluwa. Dahil ang Diyos ay Espiritu, walang buto, walang laman. Ngunit nag-anyong tao siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Di po ba? Ngayon, ano pa ang sabi? Talos natin na kapag nasira ang toldang tinatahanan natin ngayon ang ating katawang lupa, tayo ay may tahanan sa langit, hindi nasisira. Isang tahanan ginawa ng Diyos, hindi ng tao. Dumaraing nga tayo sa tirahan natin ito at labis nating pinanabikan ng tahanan panglangit upang kung mabihisa na tayo nito, hindi tayo matatagpuan ang hubad. Matatagpuan niyo bang hubad, ang kapatid? May magtataglay siya ng katawang panlangit. Pag walang katawang panlangit, hubad ka. Dito, mga kapatid, doon sa katawang panlangit, kasama yung kasuotang puti. Kaya po kita niyo lahat kami nakaputi. Kasi ituturo sa amin. Ngayon pa lamang habang nasa pamagputi na, kung dyan lamang sa iyong katawang laman, hindi mo magwang maputi. Paano kung mapuputi ang iyong puso at ang iyong pagkatao? Hindi po ba? Ang tigas ng ulo mo, meron kang katwirang iyo. Kaya dito, kailangan sumunod ka. Ang masunurin, malapit sa Diyos. Ang matitigas ang ulo, siya ang naglalayo sa Diyos, sa Kanya. Kaya po, masunurin tayo. Ito ay masunurin tayo. Kung siya nga ay umabot sa October 1, isa siya sa aking i-appoint na appointee elder. Pero wala tayo. Mabait siya. Kahit sabihin natin may condition physical na depresya, andoon sa puso niya yung pag-ibig. Kayamanan niyo po yan na dapat tatanggap siya ng parangal, achievement award. Pero dahil siya kumanaw na, ay ibibigay ko sa kanya, siguro sa kanyang babaloksa. Yung boss niya sa kanya. Ay ibibigay ko sa kanyang babaloksa. Pipilitin ko, na-apoy natin para makita ulit. Pero habang ako'y wala rito, huwag kayong magsawa magpunta sa mga kasama. Kung hindi niyo po alam, ang ating santuario dito sa Candelaria, andun po sa Malabanban Norte, sa Ling Road, Ibang ay siguro, kung loloobin ng Ama, by next year, mapaganda na namin mabuti yung santuario namin sa Candelaria. Dahil ang sabi po niya mga Iskopos, tandaan niyo mga anak, hindi kayo habang buhay na luhagi. Darating ang araw, pag inangat ko na ang bagong Jerusalem, kasabay na angat ang aking ministry. Huwag niyo nang hintayin makita pa. Dahil ang sabi ng Panginoon, mapalad ang naniwala ng walang nakita kaysa naniwala ng may makita na lamang. Ang sabi ng mga bulaan, pag hindi nakasunod, hindi yan totoo. Hindi kontra sa Antichrist, di po ba? Nilalabanan yung aral ng Panginoon. Ang aral ng Panginoon ay mapalad ang naniwala ng walang nakita
kaysa naniwala nang may makita na lamang. Inilihim, paano makita yung si Pagpus dito? Pero, yung kahulugan, nasa Bible. Yung kahulugan ng bawat titik, nasa Bible. Yung ako na Diyos, kagalang-galang, kataas-taasan, Ama sa pasimula hanggang wakas. Hindi lamang po kayo ang aking binibigyan ng liwanag, pati yung isang kasama, Noel pa naman ang pangalan, ay binibigyan ka ng liwanag. upang sa kanilang lugarin ay siya magsimula. Ang kanyang sambahayan at siya magsimula. Dahil ang panahon ng Kristyanismo nagsimula sa bahay-bahay lamang. Ngayon, sa pagdaan ng 20th century, 20 centuries, ay malaking templo na. Pero sabi ni Ama, hindi ako nanahan sa maganda at malaking templo. Pagkat ako'y kinakakalakalangan. Saan po kayo na sa inyo na tumanggap sa akin? Ako'y isa sa inyo, ako'y kapiling. At hindi lang siya, kasama niya ang libo-libong anghel na ito. Noong Pebrero 1, 1966. At yun po yung mga anghel na nagwadya ibibigay sa akin. Katulad si may kapatid na Nelson Florencio. Si San Florencio. Ay po, hindi niyo pa kilala ang gabay niyo. Kung kayo ang inyong sambahay kabilang sa sambahay ng Diyos, ay maunawaan niyo ito. Hindi po kailangan habaan pa na. Pero unti-unti. At kung inyo pong mahasampungan at hahanapin na ang liwanag ay lalong makita, no? Ang ating lodge minister dito sa, kita niyo po, batang-bata. Hindi po ba? Totoy na totoy. Kasi sabi sa Bible, maging sa mga sanggol ay marinig niyo ang papuri sa Diyos. Ay bata lang niya, pero nakita niyo paano manalangin. Nakita niyo paano siya ay gumawa. Sabihin ko po sa inyo, kasi dito sa kanila matatalino. Kaya binigay kayo matalinong bata. Matalinong bata. No? Yan po ay hindi niya tinapos ang kanyang grade 12. Grade 10 lang ang tinapos niya, hindi niya tuloy dahil nag-ministro siya. Gusto ko na mag-ministro. Gusto ko na mag-aral sa akin. Kaya po, at the age, sa age, ano ka nang ordinahan? 19. Nung 19 siya, na-ordinahan po siya junior minister. Kaya, tatlo po ang ordination. Kailangan magdaanan. Ordination as junior minister, ordination for senior minister, at ordination for reverend minister. Kaya, bata pa siya, pero siya ay sinugo ko dahil alam ko may kakayahan siya na magbigay ng liwanag sa iglesia. Kaya lagi yung kinakamusta sa mga elders, no? Kamusta ang inyong minister, lodge minister? Ay, okay. Salamat po rin. Kaya, huwag niyong nakalimutan, mga kapatid, lalo niyong maunawaan ang aking siya pinapayag nito kung inyong hanapin. No? At doon makikita ng Ama na andoon yung puso niyo yung paghahanap. Gusto niyo makapilos. Pero hindi loob ni Amang Iskopos sa araw na ito ay may makasama. Ay, meron. Ay, ito pala, kasama nga pala ang isang medium ni Ama. Baka alam malay nyo, baka sa ating pag-awit ng dakilang araw ay buka. Para makita niyo paano bumawa ang Espiritu ng Panginoon Jesus na tinatawag na naming Amang Iskopos. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang pangalan. Kaya hindi na siya Panginoon, Ama na natin siya. Makasalanan tayo dinatnan, pero binibigyan tayo ng pagkakataon na maiayos natin ang ating pananampalataya at mabuhay natin ang ating patay na pananampalataya at patay na kaluluwa. Para maisilang natin ang ating sarili sa tubig at sa Espiritu para kamtin ang katawang panglangit matapos mamatay ang katawang panglangit. Talos natin na kapag nasira ang kodang tinatahanan natin ngayon ng ating katawang lupa, tayo ay may tahanan sa langit, hindi nasisira. Isang tahanan ginawa ng Diyos, hindi ng tao.
Dumaraing nga tayo sa tirahan natin ito at labis nating pinanabikan ng tahanang panlangit upang kung mabihisan na tayo nito, hindi tayo matatagpo ang hubad. Habang tayo'y nakatira pa sa toldang ito sa katawang lupa, tayo ay namimigati at dumaraing, hindi upang wala ang katawang panlupa, kundi upang balitan ng katawang panlangit. At sana, yun naisip nila. Mga kapatid. Nauna lang sa inyo, kapatid na Florence. At siguro, lalo siya magiging masaya sa piling ng Ama pag nakita niya ang mga kapatid niya nasa piling na rin. Ay, andito pa sa lupa, nasa piling na rin. Ay, magkakaroon siya ng lahigit na, alam niyo po, lalakas siya sa paningin ng Ama. Lalong maging kalugod-lugod siya sa paningin ng Ama. Pagka ang kanyang mga mahal sa buhay ay nakaunawa sa bagong Panginoon. Nakuha niyo po. Kaya kung mahal niyo si Nelson, dito na ang kanyang pamana ay inyong pagtitibayan. Hindi lamang po kayo, pati mga apo, ang apo. Pwede tayo rito magtayo ng isa santuan. Ayaw niya na punta sa Tibang na Road. Dito para may another chapter, hindi lang doon sa Tibang na Road, magkakaroon ng santuario dito. Kung lolobin niya mga Scopus, ay kaya-kaya natin dito magtayo next year. Next year. Ano pa ang sabi? Ang Diyos na rin ang nagtalaga sa atin para sa pagbabagong ito. Yung Diyos na nagtalaga sa atin para sa siya mga Scopus. Yung Diyos na binabanggit na Diyos Ama. At ang Diyos Ama ay siya mga Scopus. Siya si Jehovah sa panahon ni Moises, siya si Jesus na mag-anyong tao sa gitna ng mga Hudyo, at ngayon, siya si Amang Scopus bilang ating Ama, hindi na bilang Panginoon. Dahil hindi tayo natagumpay, bilang Panginoon natin siya. Iba ang sunod natin, hindi yung kanyang utos. Ang sunod natin, utos ng praile, utos ng mga pari. Naintindihan niyo po? Gago, dinagdagan pa ng palililang ng mga bulaang guro, na ang katatao naman ang ikapu. Ang sisiba ng ikapu. Nawaan niyo po. Kaya sa Father's Cup, walang ikapu, voluntary donation lang. Usang loob lang. Yung ayon sa dikta ng Jesus. Nawaan niyo po. Ano pa ang sabi? Kaya't laging malakas ang aking loob. Alam ko na habang kayo'y nasa tahanan ito, ang ating katawan, hindi mapasa ating antahan ng galing sa Panginoon. Namumuhay tayo ayon sa panalig sa Diyos, hindi sa mga bagay na nakikita. Dahil ang Diyos hindi nakikita. Ang nakikita sa Diyos sa isip. Naniniwala ba kayo? Ang nakikita ng isip, hindi nakikita ng mata. Pero ang tao, nakatuon doon sa nakikita ng mata. Pero hindi na alam, ito yung ating third eye. Ito ang ating third eye. Ang nakikita ng ating isipan, no? Mapala ang nakikita. At ang Diyos dapat nakikita. Mas matalas ang ating isip. Ano pa ang sabi? Namumuhay ako ayon sa panalig sa Diyos, hindi sa mga bagay na nakikita. Malakas nga ang loob kong iwan ang tahanan ito na aking tinatahanan upang manirahan sa piling ng Panginoon. Kaya naman, ang pinakananais ko ay maging kalugod-lugod sa Kanya sa tahanan ito o doon man sa langit, sapagkat ang bawat isa ay haharap sa hukuman ni Kristo Jesus at ni Amang Scopus upang tumanggap ng kawalang ganti sa kanyang ginawa, mabuti man o masama, nang siya'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. Siguro naman po, wala kayong masasabi kay Nelson. No? Mabait siyang bata. Ilan taon siya? 61. Senior na rin pala siya ng umanya. Pero gano'n pa man, andoon na yan, maganda na ang kanyang buhay, natatanggapin sa kaya mga Scopus. Kaya hindi mo nakakahaba. Siguro naman ay sapat na.
Sa akin ang isang oras po ay maiksi pa. Yung 3 oras kulang pa. Yung maghapon ay kulang pa. Dahil pagka sumayo ang Espiritu Santo, parang bukal ng tubig ang isip at bibig. Naunuhan niyo po, ganyan ang ginawang paggamit niya sa mga apostoles, lalo na kay Pablo, na siya ang huling apostol na hiniram ng Panginoon nang siya'y nasa langit na. Hiniram niya si Apostol Pablo, si Saulo, upang maging apostol ng mga hentil. Kaya siya po ang apostol ng mga hentil, si kapatid na Pablo, si Santo. At tayo ay mga hentil. Siguro hindi yung mga at ang santuario ay hagdan paakyat namin. Hindi na po hagdan na langit ang mga malaking simbahan. Hindi po ay hagdan pailalim. Doon sa kalaliman kayo pupunta. Hindi doon sa langit. Ang langit doon, ang impyerno po sa langit. Kibuloy, nakakulong na si Kibuloy. Kaya si Kibuloy ay may kaso sa Amerika na human trafficking. At ngayon dito sa Pilipinas ay marami siyang laro kasong harap. Si Eli Soriano na magaling ay wala na rin. Nataksak na rin. Kaya sabi na, papatagin ko ang mga malaking tulong. Yun po yung malaking tulong. Ang iglesia ni Manalo ay nagwawatak-watak dahil sa pera. Nagpapangsyon-pangsyon na rin sila. Naunuhan niyo po. Kaya, ang sabi ng mga Scoffers, basta kayo magpakababa at kayo akin. Dahil ang nagpapakataas ay akin. Kaya po, Father Scoffers, hindi namin pinagmamalaki. Ngunit we are very proud dahil hindi kami namili. Naunuhan niyo po. Kung kami marating na oras, bibigay ko po yan sa inyo. Para makatulong sa inyo at sa mga, lalo na sa mabaluksa. Kaya ay makatulong ang para sa inyo. Lahat. Malating yung oras, pwede kayo magkahagit. Nakaluhan niyo po. Kaya yung kagipitan niyo, hindi ko lumukwer sa mga kapatid. Oy, magbayad na kayo ng inyong mga utang. Hindi, nahihiya po ako. No? Nahihiya ako. Kaya ang aming pinagsisikapan, magkaroon tayo ng malaking pondo para kahit hindi mangolekta, kahit hindi matulungan, meron tutulong. Nakaluhan niyo po. At yun ay hindi na inabot ng ating kapatid. Pero ibigay ko yung nakalaan para sa kanya. Bago dumating yung 1 taon ng ating pag-alaala sa 1 taong kanyo. Nakaluhan niyo po. Mahal namin. At kung kayo ay pupunta kay Ama, mamahalan ko. Dahil maramdaman ng inyong kapatid na mahal namin ang mga kapatid. Ilawan ko ang aking kasalit. Napahaba na. Pero ganun po nga, minsan lang naman to. Kaya naman, gusto ko kasi maliwanagan yung mabuti. Dahil para hindi masayang ang kanyang pinamana sa inyo kanyang palataya. At natutuwa ako sa iyo, brother, na talagang nasa puso mo na huwag makalimot at ikaw pa ang tumawag sa ministro para ipaalaala ang kanyang 40 days na ito. Na pinagsikapan ko talagang ito, dito ako pupunta dahil hindi ako nakapunta nung siya ito. Nakuhaan niyo po. Kaya hindi ko yung babatiin naman condolence, kundi congratulations dahil nasumpungan niyo ang liwanag sa pamagitan ng inyong mahal sa mga. Kasi tayo